Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Naging usap-usapan ng isang tulay sa Isabela na kung saan gumuho ang isang bahagi nito nang wala pang isang buwan mula nang ito ay buksan para gamitin ng publiko. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulay na sinimulang itayo noong taong 2014. Aniya, may design flaw ang nasabing tulay. Una na ring sinabi ng Department of Public Works and Highways na overloaded ang dump truck na tumatawid nang mangyari ang disgrasya. Nasa 40 tons lang ang kapasidad ng tulay habang nasa 102 tons naman ang bigat ng dump truck. Ginastosan ng 1.2 billion pesos ang proyekto na unang nilanan ng 1.8 billion pesos bago natapyas sa 900 milyon. Marami ang naniniwala na ang punot dulo ng pagbagsak ng tulay, gaya ng iba pang mga naging suliranin sa mga patrabaho ng gobyerno, ay tumutukoy sa pagbabalahura sa pondo. Pero wag muna tayong magpaka-stress at magpaka-political analyst sa puntong ito dahil nakakapagod ding mag-isip at makinig ng mga nakadidismayang balita. Ilihis muna natin ang ating imahinasyon sa mga bagay na kakaiba at kaalamang hindi pangkaraniwan. At yaman din lamang na napag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa mga infrastruktura. Bakit nga ba napapabalita mula pa man noon na sa tuwing may gagawing tulay, kalsada o gusali, sinasabi ng marami na nag-aalay umano ng dugo o lamang loob ng tao, partikular na ng mga bata, para mas tumibay ang pagkakagawa ng isang tulay, kalsada o gusali? Nagkulang kaya ang mga taga-Isabela kaya marupok ang pagkakagawa ng kanilang tulay? Syempre, joke lang. Pero isa na marahil sa pinaka-pinag-usapang tulay sa kasaysayan ng Pilipinas, bukod sa Aluling Bridge, ay ang San Juanico Bridge na ilang dekada na ding nagagamit ng publiko. Ayon sa matandang kasabihan, naging matibay umano ito dahil na din sa dami ng mga batang inialay sa tulay noong ito'y ginagawa pa lamang, at ang mas nakakabahala ngayon, ang mga kaluluwa umano ng mga batang ito ay nagpapagala-gala sa kahabaan ng tulay ng San Juanico. Totoo nga bang maraming buhay ng mga bata ang kinitil para gawin ang naturang tulay? Regalo nga ba ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kay Imelda Marcos? Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa San Juanico Bridge? Ang San Juanico Bridge na naging piping saksi sa pagtaas at pagbaba ng estado ng ating gobyerno at ekonomiya na sumalo din ng napakaraming mga kontrobersiya mula pa lamang nang ito'y simulang gawin hanggang sa ito ay tuluyang matapos at buksan sa publiko. Ang San Juanico Bridge na may tuturing na isa sa mga hindi malilimutang proyekto ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kilala din ito bilang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na may habang 2.16 kilometers at may lapad na 10.62 meters na sinusuportahan ng mga nasa 40 spans. Sinimulan nitong itayo noong taong 1969 na natapos at nagamit ng publiko noong taong 1973. Mula nang ito ay matapos, naging malaki ang tulong ng tulay sa ekonomiya hindi na lamang ng probinsyang pinagdurugtong nito kundi maging ng buong bansa. Bukod sa pagiging tulay nito, naging isa din itong instant tourist attraction sa probinsya dahil sa makapigil hiningang tanawin na matatanaw ng sinumang tatawid dito, lalong-lalo na sa oras ng pagbaba ng haring araw o sunset. Marami nga ang nagsasabi na ang pagbisita mo sa Region 8 ay hindi magiging kumpleto kung hindi mo bibisitahin o hindi ka dadaan sa pamosong tulay na ito. So bago tayo magpatuloy, sagutin muna natin ang katanungan kung ilang bata nga ba ang inialay para mabuo ang San Juanico Bridge. Sigurado kasi ako na marami sa ating mga manonood ngayon ang hindi na makapaghintay sa magiging sagot sa ating katanungan. Ayon sa isang paniniwala noon, nagpapadukot umano ang gobyerno ng mga bata upang gilitan ng leeg at isama sa semento ang dugo nito o inilalagay sa pundasyon ng tulay upang mas lalo pa itong tumibay.
Ngayon pa lang, lilinawin na natin na ang paniniwalang ito ay hindi totoo. Ang kasagutan sa ating tanong kung ilang bata ba ang ginilitan ng leeg para ialay sa San Juanico Bridge, ang sagot ay wala. Oo, wala po. Ito'y bunga lamang ng ating malikot na kaisipan at maaaring panakot lang ni nanay at tatay sa atin noong tayo'y mga bata pa lamang. May mga kwento noon na upang tumibay umano ang tulay, ayon sa manghuhulang pinagtanungan ni Imelda Marcos na siya umanong punong abala sa pagpapatayo ng San Juanico Bridge ay kailangan umanong mag-alay ng bata sa tulay. Dahil sa noong panahon na iyon ay may iilang insidente ng pagkawala ng mga bata, ibinaling ito sa walang kamalay-malay na tulay at doon ibinunto ng sisi. Inuutusan umano ni Imelda Marcos ang mga gumagawa sa tulay na manguha ng mga bata upang ilagay ang dugo at katawan sa tulay para mas lalo pa itong tumibay. Ang kwentong ito ay walang katotohanan, hindi maaaring ihalo ang katawan ng tao sa semento dahil sa pagtagal ng panahon ay mabubulok ito at maaaring magkadiferensya ang mismong semento. Ang mga batang nawawala noong panahong iyon na hanggang sa kasalukuyan ay nangyayari pa rin naman ay maaaring bunga ng kapabayaan ng mga magulang at hindi dapat isisi sa kung ano-anong mga spekulasyon at kwento. Ang mga kwentong ito ay bunga lamang ng ating malilikot na imahinasyon at galing sa bibig ng mga marites. At dahil nasagot naman na natin ang tanong natin sa ating video, halina't ating alamin ang mga natatanging impormasyon tungkol sa tulay na ito na sigurado ako hindi mo pa din alam. Alam nyo ba na bago pala ito tawaging San Juanico Bridge, una na pala itong tinawag na Marcos Bridge noon marahil dahil ito ay naitayo sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Noong kalagitnaan ng dekada 60, ang nooy presidente na si Marcos Sr. ay napagdesisyon ng itayo ang tulay na San Juanico o Marcos Bridge sa taas ng kipot mula sa barangay Cabalawan, Tacloban, Leyte, 10 kilometro ang layo mula sa city proper patawid sa munisipalidad ng Santa Rita sa Western Samar. 76 na kilometro ang layo mula sa Catbalogan City na kapitolyo ng Samar. Isang proyekto ng Administrasyong Marcos. Ang konstruksyon ng $21.9 million na tulay ay iniatas sa Construction and Development Corporation of the Philippines na ngayon tinatawag na Philippine National Construction Corporation kung saan kasama ang mga inhinyerong Japanese sa pagsagawa ng pag-aaral at pagdisenyo sa aktwal na proyekto. Alam nyo ba na tinawag din ito noon na Bridge of Love? Pinaniniwalaan na naging inspirasyon ni Pangulong Marcos Sr. sa pagpapagawa ng naturang tulay ang kanyang mismong may bahay at nabiyudang si Imelda Marcos. Kilala din ng lahat na si Imelda Marcos ay tinaguriang Rose of Tacloban. Ito umano'y nagsilbing regalo ni Marcos Sr. kay Imelda at tanda ng kanyang pagmamahal sa kanyang kabiyak. Ang groundbreaking ceremony sa pagpapasinaya sa naturang tulay ay ginanap noong mismong karawan ng dating unang ginang at Ilocos Norte representative noon na si Imelda Marcos. Sinabi pa noon ni Marcos na isa sa pinakamahalagang regalo ito sa kanyang may bahay. Alam nyo ba na ang San Juanico Bridge ay parte lamang ng Maharlika Highway? Ang naturang tulay ay tinayo bilang parte ng Pan-Philippine Highway na kilala din noon sa tawag na Maharlika Highway. Ito ay lupo ng mga kalsada, tulay at mga ruta sa dagat na pinagdurugtong ang mga isla sa Luzon gaya ng Samar, Leyte at Mindanao sa bansa. Ang naturang highway ay unang iminungkahing gawin noong 1965 at buuin sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ay magsisilbing backbone sa larangan ng transportasyon sa Pilipinas. Ang Pan-Philippine Highway ay itinalaga din bilang Asian Highway sa ilalim ng Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network. Isang kasunduan na umepekto noong 4 ng Hulyo 2005 upang makagawa ng balangkas sa unti-unting pagpapaunlad ng mga international highway sa Asia. Alam nyo ba na ang hugis ng San Juanico Bridge ay iniakma sa unang letra ng pangalan ng probinsyang ipinagdurugtong nito, ang Samar at ang Leyte? Kung magkaroon ka ng pagkakataon na makita mo ang tulay mula sa himpapawid o di kay gumamit ng drone, mapapansin na kung ikaw ay manggagaling mula sa Leyte, ang hugis ng tulay ay nagmimistulang letrang L na siyang umpisa ng pangalan ng probinsya. Kung manggagaling ka naman sa probinsya ng Samar, mapapansin mula sa himpapawid na ang hugis ng tulay ay nagmimistulang letrang S na siyang unang letra sa pangalan ng probinsya ng Samar. Alam nyo ba na ang San Juanico Bridge ay tumatawid sa pinakamakitid na kipot sa Pilipinas?
Ang kipot ng San Juanico ay ang pinakamakitid na kipot sa Pilipinas at maaaring sa buong mundo din. Pinaghihiwalay nito ang mga pulo ng Samar at Leyte na nag-uugnay naman sa look ng Carigara at look ng San Pedro sa Golpo ng Leyte. Mayroon itong tinatayang haba na 38 kilometers at sa pinakamakitid na parte nito ay mayroon lamang itong lawak na 2 kilometro. Ang pantalan ng lungsod ng Tacloban ang pangunahing daungan ng Silangang Kapisayaan. Ito'y nasa loob ng look ng Cancabato sa katimugang pasukan ng kipot. Alam nyo ba na hindi naman talaga San Juanico Bridge ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas sa kasalukuyan? Ang itinuturing na pinakamahabang tulay sa Pilipinas kung pagbabasehan ng haba nito ay ang Candaba Viaduct sa probinsya ng Pampanga. May haba itong 5 kilometro habang ang San Juanico Bridge ay may haba lamang na mahigit sa 2 kilometro. Subalit dahil sa ang Candaba Viaduct ay tumatawid lamang sa ilang mga sapa at ilog, hindi ito may kukonsiderang pinakamahabang tulay. Mas pinili at opisyal pa ding kinilala ang San Juanico Bridge bilang pinakamahabang tulay sa Pilipinas sa kasalukuyan. Alam nyo ba na ang hari ng stunt ng pelikulang Pilipino ay gumawa ng napakamapanganib na stunt sa tulay sa pamamagitan ng pagtalon dito? Siya ay ang sikat na action star na si Dante Varona. Kabilang sa mahigit na 100 pelikula na ginawa ni Varona ay ang hari ng stunt, Ermitanyo, kung tawagin siya ay Bathala, The Raging Anger at Bangkay Mo Kung Hahakbangan. Pero ang pinakatumatak at pinakapinag-usapan sa mga ginawa niyang pelikula ay ang pagtalon niya sa San Juanico Bridge sa Samar, Leyte para sa pelikulang Hari ng Stunt noong taong 1981 sa direksyon ni Carlo J. Caparas. Sa kanyang pagtalon sa naturang tulay ay hindi ito gumamit ng anumang safety gear o harness, kaya naman mas kinilala siya bilang Philippine King of Stunts. Alam nyo ba na hindi nasira at patuloy pa rin na nagamit ang San Juanico Bridge kahit na dinaanan na ito ng hindi mabilang ng mga super typhoon sa kasaysayan ng Pilipinas? Kabilang na nga dito ang bagyong Yolanda na may international name na Typhoon Haiyan noong taong 2013. Alam niyo ba na noong taong 2014, may ilang magnanakaw ang kumuha sa ilang tansong electrical wiring ng tulay. Nasa halos 30 hanggang 35,000 pisong halaga ng bronze electrical wiring ang nawala sa San Juanico Bridge at pinaniniwalaang kinuha o ninakaw ng mga taong may masamang loob noong Pebrero 17, 2014. Ilang gabi din noon na ang tulay ay naging madilim dahil sa mga nasira nitong mga kuryente ng ilaw. Ngayon ang tulay ay muli na namang nagkaroon ng ilaw at liwanag. Ang mga taong kumuha ng mga naturang wire ay hindi pa din nahuhuli at nananatili pa ding misteryo ang pagkakakilanlan ng mga kawatan hanggang sa kasalukuyan.